Yung ano guys, yung NCD card, ito kagabi, 'di ba? Nag-entry ako dito. Sinabi ko to sa GC, 'di ba? Ito kasi yung first order block niya. Ito. Tapos nagkaroon kasi dito ng ito lang guys yung medyo FOMO kaya pero nag-entry pa rin ako. Sabi ko pag natalo ako okay lang kasi 2% lang naman eh. Ito guys oh, ito kasi yung pat niya. Yan. Ito tinitingnan ko kung kasama ba to. Sabi ko ang rule ko kasi at least 2 candles. Ito naging tatlo kaya ginanon ko. Yan. Tapos, ito yung breakout. Ito yung candlestick. Yan. Tapos sabi ko, medyo mataas yung candle. Medyo mataas yung candle. Aantayin ko sana dito mag-pullback sa green line. Tapos doon ako mag-entry. Kaso, sabi ko, pag may imbalance na lalabas, kunwari ito, di ba nag-candle close to? Nagkaroon ng imbalance. Sabi ko, mag-entry ako sa imbalance. Yan. Dito ako nag-entry kagad. Yan, dito. Malapit sa entry point. Dapat entry ako to, sabi ko medyo malaki-laki. Pero ito pinasok ko dito yan. Tapos yung stop loss ko dito, below. Ang liit lang nakuha ko dyan guys, parang ano lang, 1:5. Kinat ko na kagad, sabi ko baka mag-bounce to. Baka balikan kasi to guys yung OB eh. Ngayon guys, binalikan, tinitingnan ko kung mag-i-entry ako o hindi. Kasi OB kasi to guys oh. Tapos, ito guys yung ina-analyze ko. Di ba may rules tayo? Sabi ko, pwede ka mag-entry kapag yung pullback niya walang valid na reversal, walang valid na breakout. 'Di ba hindi pa 'to nagagamit itong green line. 'Di ba hindi pa 'to nagagamit, guys? Tapos, sabi ko, pag bumalik dito pero may valid breakout na bearish, baka bumulusok 'yan pababa pag may valid breakout. Pero tinitingnan ko, ito guys, tingnan niyo kung may valid breakout ha. May valid breakout ba dito? Wala. Ito hindi ko to masabing M eh. Kasi one candle lang. At least sana dalawang candle. Kaya ito hindi ko to consider na na valid breakout. Pero ito guys, tapos 15 minutes tiningnan ko kung may valid breakout. Ito valid breakout ba to? Tingnan natin ha. Kasi may change of character eh. Pero titingnan natin kung valid ba siya. Ito yan, ito yan. Ito importanteng candle to. Yan, kasi bago tumaas, kaya kukunin natin to. Saan yung nag-breakout dyan? Ito, itong candle. Itong candle na to yung nag-breakout. Tingnan nyo guys. Ilan yung candle bago siya nag-breakout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mahina. Diba sabi ko pag ganun at least one candle sana na solid. Tapos yung swing niya napakataas. Nandito pa yung pinaka-swing niya. Yan or ito. Yan. Kaya sabi ko hindi valid breakout to. Kaya pwedeng mag-entry ng buy kaso hindi muna ako nag-entry. Abangan ko muna, tingnan ko muna. Hindi ako dyan nag-entry. Tingnan ko lang kung lilipad. Next time may entry na ako. Ito pag lumipad kahit hanggang dito guys oh. Yan, kahit hanggang dyan. Tingnan natin guys kung ano. Pero nakita nyo guys, di ba, napaka-legit. Tignan nyo yung order block niya. Ayan no, nagkaroon dito ng reaction. Tapos, dito kasi guys, mas mataas yung buy volume. Mas mataas yung buy power. Tapos, ito guys oh, itong mga candle na to na nakikita nyo, sobrang taas, mga malalaki naman. Okay, malalaki naman. Pero guys, tingnan nyo guys yung volume. Halos walang volume. Kaya sabi ko, possible, baka lumipad to. Pero hindi ako nag-entry. Yan, para at least guys may idea kayo ha. Tingin din kayo guys sa volume. Malaking factor to. Yan, tingnan natin kung ano magiging reaction mamaya. Tapos guys, kagabi, ito yung GBP NCD. Ito yun. Sino ba yung gising na? Kaso mga 12 na yun kasi 12 midnight na yun. Gusto ko lang ipakita sa iyo yung strategy kasi natin sobrang ganda kasi. Ito, 'di ba, first order block dapat naka-TP ka na. Ito kasi yung pag-breakout niya. Tingnan nyo guys kung may valid breakout ha. Ito, ipat natin. Galing dito sa baba, one candle lang. Okay, diretso na lang. Diretso na lang tayo dito. Yan, ito may two candles. Yan. Tapos biglang taas. Ito guys, tingnan natin kung ito guys, ibig sabihin, ito yung BIC natin. Itong candle na to. Kasi tumaas siya eh. Kunin natin yung bago siya tumaas yung candle na yan. Ito. Yan. Nilagyan ko yan ng
line. Tapos ito guys yung candle na to. Itong candle na to yung nag-breakout. Tingnan nyo guys, i-zoom natin. Ayan guys, so lagpas sa line. Yan, lagpas sa line. Tapos, merong volume. Okay, pasado. Tapos, dalawang candle. Ito, malapit sa swing. Pero, kahit medyo, sabihin natin, medyo malayo. Pero sa akin, medyo malapit. Yan. Pero, at least, dalawang candle na solid. At least, two candles, di ba, yung rules natin na malalaking candles. To malalaki to. Lalo na may volume pa. Kaya, yan, malapit siya. Pwede ka mag-entry dyan. Yan. Pumasok ako dyan ng entry 1 at saka pumasok ako ng entry 2 dito. Dito banda, malapit lang. Tapos yung stop loss. Dito kasi guys yung stop loss ko eh. Dito. Pero tingnan yung binigay sa akin no. Yan. Ang binigay sa akin, ganyan. Guys, hindi ako naka-exit dyan. Kasi sabi ko, may volume naman. Tapos binigyan lang ako ng ganito. Sabi ko, ang ginawa ko lang, nung bumagsak na, wala, nandito pa rin yung stop loss ko guys, nandito. Yan, nandito lang. Kasi ang target ko, yung pangalawa. Or kahit ito lang. Ay, ito pala, sorry. Ito, dito sa box. Itong box na to. Ito kasing OB guys sa 4-hour time frame. Pero tingnan natin, tapos may imbalance din. Okay, pwedeng balikan. Kaya tingnan natin. Naka-hold ako dito guys ha. Yan, sana hindi lumagpas. Kaso lumagpas na oh. Ito lumagpas na sa box. Parang hindi niya to nirespeto na. Hindi niya na to nirespeto. Kaya yun, kung matalo man ako dito, okay lang. 2% lang naman. Pero guys, ito guys yung first order block. Kaya kailangan pala, yung gagawin ko rin minsan, eto, kunwari, antayin mo talaga na maging 1:2, tapos malapit lang yung SL. Pwede rin dito, tapos mag-TP ka dito. Kaso guys, hindi mo alam yan. Kasi ngayon, nasasabi ko to kasi nakita ko na. Pero kung reality, hindi mo pa yan nakita, hindi mo alam talaga kung saan siya magbabounce. Kaya if ever lang napapasukan nyo to, tapos may makita kayong valid breakout, siguro yung stop loss nyo, ito na lang, dito na lang sa taas. Yan, just in case lang ha, basta solid valid breakout. Tapos pag medyo malapit lang yung order block, yan. Ito kasi yung first order block niya eh. Tingnan nyo guys, bumagsak. Tapos pagtapos ng first order block, sabay lipad. Okay, kaya tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Kung ma-hit ba yung stop loss ko, nandito yung stop loss ko eh. Yan. Tapos ito yung TP. Kaya ang gagawin ko next time, mag-a-adjust na ako. Kasi valid na to, tapos na to. Ito minsan guys yung reason bakit ako na-hit yung stop loss ko. Kasi kumbaga tapos na yung first order block, medyo ano tayo dyan, hindi ko kasi, ang rule ko kasi dito eh. Nakita ko naman to pero ito kasi yung inaabangan ko. Itong volume na to. Malaki kasi yung volume niya eh. Tsaka yung pullback kasi, maliliit kanina. Yan, maliliit lang yung pullback. Ayan o, tingnan nyo, malalaki yung candle pero yung volume niya maliliit. Kaya possible bumagsak. Tingnan natin kung irerespeto niya. Okay guys, ready na kayo sa gold. Sa gold tayo guys. Ano to guys, swing trade naman to. Gagamit tayo ng 4-hour time frame. Ano ba yung strategy natin dito guys? Same pa rin. Wala kang ibang gagawin, same pa rin. Valid breakout lang. Tapos support and resistance, same lang guys. Wala kang ibang gagawin. Kala nyo may bago tayong strategy no? Wala guys. Same lang. Tingnan nyo guys kung gaano kalupit ha. I-hold mo siya guys 1 week or 2 weeks. Depende sa risk tolerance nyo. Depende guys sa psychology nyo kung kaya nyong labanan. Kung kaya nyong ma-hold ng 2 weeks, kasi risk taker kayo, okay. Pero pag 1 week lang, okay lang din. Kung first order block or second order block. Kasi guys, sobrang lupit guys. Ito ipapakita ko sa inyo ha. Tanggalin natin yan. Yan. Lahat. Pakita ko sa inyo. Basta guys, may valid breakout ha. Kaya guys, masterin nyo yung valid breakout. Malaking tulong yun. Ang pinagkaiba ng swing trade, mas okay kasi kunwari, kahit anong bagsak dyan ng event, wala kang pakialam nun kasi naka-swing trade ka. Kahit yung iba dyan, kahit yung news dyan, may namatay, may gera. Kaya guys, hindi ako fanatic ng mga, ano guys, ng mga, ang tawag dito? Hindi talaga ako guys fanatic ng mga
mga news na yan or tumitingin ako pero yung fundamentals pala. Yan, dahil sa gera, dahil sa ganun, bumabagsak. Eh, makikita mo naman yan guys sa structure kasi. Kumbaga, hindi dapat sa isip. Di ba, lagi ko sinasabi. At saka ang turo ni Mark Douglas ng 35 years na sa Forex, sa ganitong klaseng business, forget about the news. Ang mag-focus ka kung ano yung nakikita mo sa chart, hindi sa kung ano yung nasa isipan mo. Kasi sa isipan mo, ano to eh, may news kasi. Positive yung news, lilipad yung news. Sabi kasi ni ganito ganyan, lilipad daw eh. Pero yung nakikita mo sa chart, ito. Sino yung pakikinggan mo, yung chart o yung isip mo? Kaya guys, hindi ako fanatic sa mga ganun. Ang sinusundan ko talaga na abilidad is yung 35 years. At the same time, sumasabay guys, promise. Sumasabay sa technical analysis natin sa valid breakout. Kahit anong news pa yan, basta guys, valid. Ito, pakita ko sa inyo guys ha. Ito guys, ito yung strategy natin. Guys, mag-i-entry ka lang sa 4-hour time frame. Pag nakita mo to, entryhan mo na. I-hold mo ng 1 week or 2 weeks. Tapos na yung usapan. Ang stop loss, ilagay mo sa last swing. Sa last swing last swing. Ganun lang lagi. Pag nakita mo yung ganitong setup, entryhan mo na. Tapos, i-hold mo lang. Pwede kang hindi maglagay ng TP. Ilagay mo lang SL lang para importante. Tapos risk management. Ganun lang. Risk management, ilagay mo lang yung SL, tapos hold. Okay, pero syempre, identify mo yung setup. Ito muna. Sabihin natin na ito. Anong tawag dito guys? Ito yung setup natin sa 1 day time frame. Yan, meron tinatawag dyan na demand zone. Demand zone. Kaya pagpunta dito ng price, last time guys, di ba, pinasa ko to sa inyo. Sabi ko may entry point na yung ano. Kaso, mabilis ko kasing na-TP. Kaya doon na-realize ko, sabi ko, nga no, umaabot pala siya ng 1 week to 2 weeks, pwede palang i-hold. Basta may valid break. Basta guys, si gold lang ha. Si gold lang to, si gold. Gold lang. Ito guys, tingnan nyo yung 4-hour time frame. 4-hour time frame ha. May nakita kayong valid breakout? Yes, may nakita tayong valid breakout. Ito yan no. 1, 2, 3, 4. Ito siya. Itong candle na to guys. Itong candle na to yung nag-valid breakout. Pwedeng dito guys oh. Pwedeng dito or dito. Saan na yung ba na-break dito? O ito, wait. Ito guys, valid na to ha. Na-break niya na. W yan. Pero ito, gusto ko lang tingnan kung na-break niya to. Ito guys oh. Ito, tingnan nyo. Yan, ito. Nakita nyo yung candle na to. Nakita nyo yung candle na yan. Pwede yung BIC at saka ito. Pero sa akin dito okay na ako kasi nag-W na yan eh. Okay na ako dito. Pero nanigurado lang ako kasi kung titingnan mo siyang maigi, parang invalid. Pero kung titingnan mo yan, iso mo, ito guys, so lumagpas. Lumagpas sa line, ibig sabihin napaka-valid. Ang gagawin mo guys, pag may 4-hour time frame, pag may nakita kang valid breakout, entry ka na. Tapos dito yung stop loss mo guys, oh, dito. Or pwedeng dito guys, or dito. Bahala ka na, basta last swing. Ito kasi pwedeng last swing to, or pwede rin dito. O kunwari, nag-hold ka dyan. Ilagay mo yung SL, tapos huwag kang maglagay ng TP. I-hold mo ng 1 week or 2 weeks. Bahala na kayo dyan guys. Basta 1 to 2 weeks lang. I-hold mo na. Kasi possible, pwede sa mag-bounce dito, bounce. Pero guys, iba yung gold. Iba gumalaw yung gold. Sumasabay sa 4-hour time frame. Yan. Ito guys, sa 2 weeks niya, nagkaroon tayo ng, grabe oh, nag-times, almost, guys, nag-times 8. Yung risk mo na $100, mananalo ka ng 800. Kumbaga guys, kahit anong sasabihin sa'yo ng ibang tao dyan, na babagsak yung gold, kahit anong babagsak yan, kahit anong news pa yan, i-hold mo lang. Kasi kumbaga may strategy kasi tayo na ganito, swing trade. Ito pa guys, yung isa, pakita ko sa inyo ha. Guys, may resistance ba dyan? Yes, meron. Ito guys, so may resistance. Ito, resistance to. Yan, resistance yan. Basta guys, alamin nyo lang yung mga resistance. Ayan, resistance. Ito, oh, nag-swing sa dyan. Coach, may resistance ba yan? Yes, meron. Tapos, coach, may confirmation ba dyan na valid? Ito, pakita ko sa inyo ha. Nandito yung path.
1, 2, 3, 4. Dito, bounce. Tapos pumunta sa dyan. Ito guys, pakita ko sa inyo yung breakout. Ito yung BIC candle natin. Ito. Ayan. Ito yung BIC. Kahit medyo hindi yan nirespeto, okay lang. Kasi syempre, yung stop loss natin, guys, tingnan nyo kung valid breakout ha. Guys, valid yan. Kasi one solid candle. One solid candle. Nakita nyo to ha, with sell volume. One solid candle. Saan mo makikita yan? Guys, 4-hour time frame. Kaya ang gagawin natin, hold. Pwede kang mag-entry dyan, pero kung may nakita kang imbalance, pwede mo sigurong lagyan ng ano to, entry 1 at saka entry 2. Kung 2% ka, 1%, 1%. Kung 3% ka, 1.5 to 1.5. Yan, kung sugarol ka, bahala ka na doon. Kasi at least pinakita ko sa yung strategy natin. Kung manalo ka ng malaki, okay, congrats. Pero pag natalo ka, ito guys kung hindi nyo ipa-follow yung risk management, okay lang yun kasi sa inyo naman yan. Magapas na ako doon kasi syempre kapital nyo yan. Pag nanalo ka, kasalanan mo. Pag natalo ka, kasalanan mo rin. Walang ibang sisisihin kundi sarili mo. Pag naging successful ka sa ganong strategy, ganong risk management, kasalanan mo yun. Kasi ikaw yung gumawa nun. Sa akin, guide lang ako. Okay, para clear tayo guys. Kasi sobrang lupit nito guys eh. Pwede kang manalo kasi ng malaki, pwede kang matalo ng malaki din kung mag-high risk ka. Pero kung 3%, pwede na rin. As in 3% lang. Guys, nakita nyo, valid breakout ha. Pwede ka mag-entry sa imbalance. Yan, ito lang pinaka nakita kong entry to imbalance. Yan, tapos, kunwari, sa imbalance ka nag-entry or dito. Yan, ito yung stop loss lagi, last swing. Tapos hold, huwag kang maglagay ng TP guys. Tingnan nyo kung hanggang saan. Ito yung TP1, ito yung order block natin. First, yan, na-hit niya kaagad. Saan yung second? Ito guys, yung second. Ito yung second na order block. Guys, na-hit niya ulit. Ibig sabihin, 2 weeks na holding, pwede, pasok. Panalo. Basta guys, may valid breakout ha. Ito guys, oh. Yun, sabi natin, nag-times 4 yung capital mo. Nag-times 4 ulit. Sir, may volume. Guys, may volume. Ito, nakita mo? May volume. Nakita mo yung pullback na volume, maliliit. Yan. Basta guys, tandaan nyo, valid breakout. Okay, panalo to ha. Hanap tayo ulit. Hanap tayo ulit kung babagsak ba o bababa. Ito. May nakita ulit ako. Guys, tingnan nyo to ha. Guys, resistance ba to? Yes, meron. Resistance yan kasi galing dito. Oh. Ayan oh, pwedeng ganito. Ayan, resistance. Tapos, tingnan nyo guys yung structure. Ito oh, galing dito. Yan, bounce. Bounce. Bigla siyang gumanito. Yan. Guys, hindi valid breakout to ha. Tingnan nyo, tingnan nyo. Wait lang. Ito valid pala. Valid kaso walang ano dyan. Walang swing. Walang ano tawag dito. Walang resistance. Nandito yung resistance. Yan, nandito yung resistance. Kaya possible, wag mo tong i-entry. Kasi guys, oh, may nakita ba kayong valid dito na swing? Katulad nito? Wala akong nakita eh. Hindi naman to pwede. Dapat may swing na resistance. Basta guys, nasa zone lang ha. Nasa zone dapat. Ibig sabihin, may resistance o support. Ito kasi yung swing niya eh. Ayan o. 1, 2, 3. Tapos ito, yan, 4. Ito, yan. Ito kasi yung swing niya. Yan. Pero dito, wala akong nakita kahit valid yan. Tingnan natin. Ayan, valid do. Pero wala akong nakita. Kaya dito tayo. Ang mangyayari, ganito. 1, 2, 3, 4. Ito. Yan, na-touch na yung na-touch niya yung OB natin, yung resistance. Tapos, ito yung breakout niya. Ito yung breakout point niya. Itong candle na to, BIC candle. Tapos, saan siya nag-breakout? At least 2 candles. Ito, 2 candles. Tapos, anong mangyayari? Guys, lagyan natin to ng green line. Green line. Guys, tingnan nyo yung reaction guys sa green line. Tingnan nyo yung reaction sa green line.
Medyo sakto lang yung volume, nasa medium, okay lang din. Pero tingnan nyo yung mga reaction sa green line. Anong nangyari guys? Pag tinrade mo yan, yung strategy natin. Yan, stop loss dito lagi. Hold mo ng 2 weeks. 2 weeks. Guys, anong nangyari? TP hit ulit. Ano yung market structure dyan? M at saka W lang. Nakatulad sa tinuturo ko lagi. Kaso coach, may mga news eh. Hayaan nyo guys yung mga news. Guys, nakita nyo, di ba? Eh no, nakita nyo, sobrang ano yan, sobrang tagal niyan. Ito, hanap pa tayo ng iba ha, para at least medyo mas clear. Saan pa ba? Ito guys, may resistance dito. May resistance sa 1-day time frame. Okay, resistance area. Resistance yan, resistance. Tapos hanap tayo sa 4-hour time frame dito. Yan, resistance area yan. Guys, ito, tingnan nyo ha. Saan yung nakita nyo yung valid breakout? Ayun lang siya lang. Eh, ano ba kiniklik mo Ito guys, kanina? oh. Yan, pa-mute muna, pa-mute. Guys, nakita nyo to ha. Ito yung swing. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, sa akin, ano to, malapit kasi sa breakout. Malapit. Kung nandito yan, i-invalid ko yan. Kasi, ang rules kasi natin, at least 2 candles, di ba? At least 2 candles. Kaso, ang nangyari, malapit kasi guys sa swing. Ito, oh. Malapit sa swing yung pag-breakout niya. Yan. Tingnan nyo guys kung gaano nyo to i-respeto. Yan. Ano yung nagpabagsak dyan? Itong candle na to. Yan. Nakita nyo guys ha. Tapos guys, saan yung swing? Ito guys, sobrang lapit. Ito lang yung swing. Ang lapit lang. Pero kung nandito yan sa taas, hindi ako mag-i-entry. Kung kunwari, nandito yung swing niya. Yan, nandito. Tapos biglang ganun. Hindi ako mag-i-entry dyan. Kaso, ito malapit yung swing. Tingnan nyo guys kung gaano nyo nirespeto. Tapos ang gagawin mo, hold ka ng 2 weeks. Kunwari, nag-entry ka dyan. Yan, dito ka nag-entry. Stop loss, dito. Dito guys, dito. Ito yung last swing. Wag na dito, masyadong mataas na yan. Yes, pre. Yan, hold mo lang guys ng 2 weeks. Tingnan mo kung ano mangyayari. Makukuha ka ng 1:5. Same structure lang guys. BIC. Yan, ayan, sinagot na ni Raymond. Very important candle. Yan, kumbaga BIP pag tao. Ay, kaso candle kasi. Okay, guys, sana pa tayo ng iba. Papakita ko sa inyo ha. Wait. Guys, ito. Ito guys, oh. Guys, ano to? Anong tawag dito? OB, di ba? Valid or demand. Sige, kukunin natin to. Tingnan natin kung anong reaction dyan ha. Tingnan natin guys, tingnan natin. Ayun, ito. Guys, nag-touch. Guys, nag-touch. Ibig sabihin, tingin tayo dyan ng, ano, ng reversal. Ang mangyayari, guys, tingnan nyo, may valid breakout ba? Guys, tingnan nyo lang. Yan, 1, 2. Ito, oh. 3, 4, 5. At least 2 candles. Saan yung BIC dyan? Ito. Ito yung BIC dito. Yan. Box mo na kagad yan. Box. Guys, tingnan nyo sa box na yan. Sa box na yan. Guys, dapat yung stop loss nyo nandito lagi ah. Dito below. Below lang, below. Tapos, ito yung BIC natin. Guys, anong nangyari? Kung magbabay ka dyan, gamit yung strategy na sinasabi ko. Kunwari, nagbay ka dyan, ito. Or dito ka nagbay. Sige, nagbay ka dito sa pullback. Yan, tapos ito yung stop loss mo. Yan, ito yung stop loss mo. Tapos nag-hold ka ng 2 weeks. 2 weeks guys ha, 1 to 2 weeks. Yan, ayan, ito yung nakukuha mo. Paano kung 1 week lang? Ilang weeks ba to? Ito guys, July 3, pumunta dito ng, ito pwede na to. July 18, guys, 2 weeks nga, 2 weeks.
Kahit anong mangyari dyan, kahit anong news dyan, wala tayong pakialam. Basta ang goal natin, may entry setup tayo, i-hold mo lang. Basta guys, sa gold lang to Gold strategy lang. Kasi iba kasi yung galawan ni gold eh. O tingnan nyo guys, panalo. Tapos guys, ito. Tingnan natin ulit. Dito, may nagkaroon dito ng, ito guys pwede to. Ito, tanggalin ko ulit. Gawa ulit tayo ng another ano. Guys, OB ulit yan, OB. Nasa OB. Tapos tingnan nyo guys kung anong nangyayari. Once makita mo to, entryhan mo kagad. Yan, ito, tingnan nyo guys 1, 2, 3, 4. Ito yung path dyan. Ito, wait lang. Saan yung BIC? Hinahanap ko yung BIC eh. Ito, at least 2 candles. Ito, pwede to, yan. Dito. Ito guys, itong candle na to. Okay. Markahan natin. Ito guys, yan, yan, yan. Ito. 2 candles. Or pwede rin ito, 2 candles, same lang. Tapos ang gagawin mo, markahan mo yan. Yan, tingnan mo guys Guys, dito may psychology lang na effect. Pero guys, lagi ko sinasabi, last swing high or low, doon ka maglagay ng stop loss. Kunwari, dito ka nag-entry. Ito guys, ito yung confirmation. Ito yung confirmation natin. Confirmation candle yan. Okay. Tapos, ito yung, kunwari, nag-entry ka dito sa OB. Ito yung stop loss guys. Ito yung last. Ito yung stop loss, lagpasan mo lang ng konti. Yan. Tingnan mo guys muntik ka na ma-hit yung stop loss. Kaya wag kang titingin sa chart. Baka ma-high blood ka nun. Okay, ito guys, ang lapit to. Pero guys, ano lang yan? Noise lang yan ng market at saka naghahanap sila ng mga stop loss. Naghahanap sila ng mga stop out. Ito, ini-stop out to nila Ito. Yan. Ni-stop out nila yan. If ever lang ma-stop out ka dyan, pwede ka mag-re-entry. Just in case lang na hindi mo makayanan yung psychology dyan. Kasi pag nakikita mo kasi na malapit na sa stop loss mo, basta guys walang magkakat ng stop loss. Yun yung pinaka-goal natin. Pag na-entry mo na, hayaan mo na yung market doon. Okay, kasi wala ka ng control doon. Ang mangyayari, ilagay mo lagi yung stop loss sa last swing. Yan. Tapos, hold mo siya ng 1 to 2 weeks. Bahala na kayo doon. 1 to 2 weeks lang. Ito. Yan. Meron ka ulit, panalo ka ulit nun. Saan pa ba? Ito, guys. Ito kanina, nasample ko na to eh. Pwede kang mag-sell dito. Basta guys, pag makita mo yung ganitong setup, 4-hour time frame, hold mo na ng 2 weeks or 1 week. Kung matatakotin ka, 1 week lang. Pero kung marunong ka sa mga price action, medyo mataas yung risk tolerance mo, pwede kang mag-hold ng 2 weeks. Okay. Guys, hanap pa tayo ng iba. O guys, ito tingnan ko lang kung may kung may order block dito. Ito, pakita ko lang. Markahan ko lang. Order block. Ayun, may nakita ko. Pre, lang pre. Ito guys, yan. Order block. Order block. Okay. Guys, pag wala ka nakitang order block dyan, support or resistance, huwag mong i-trade. Hanap ka lang lagi. Ito guys, klarong-klaro ito. Ito yung reason tapos din palipad. Ang tawag dito, order block or support lang. Support. Okay guys, nakita nyo ba yung breakout? Ito, nakita nyo. 1. Guys, ito sa mga nagtatanong pala, coach, paano mo nakikita na mabilis? Kasi guys, 4 years na ako, matagal na. Kung bago ka pa lang, hindi mo kagad-agad makikita to. Ang gagawin mo, more practice. Always kumbaga, wag mong i-compare yung sarili mo sa mga naunang nag-enroll sa iyo kasi kumbaga may mga iba, lahat kasi tayo guys naghihirap. Lahat tayo nag-aaral. Yung ibang tao diyan nag-aaral, yung iba hindi naman nag-aaral. Kaya if ikaw kunwari hindi ka nag-aaral ng mga lesson natin, tapos kino-compare mo yung sarili mo na bakit sila magagaling? Kasi pinag-aaralan kasi nila. Kaya ang sekreto lang diyan, pag-aralan mo lang din para at least gumaling tayo. Kaya huwag kayong magtaka guys sa GC na may mga magagaling, may mga hindi pa. Normal lang tawag doon. Kumbaga huwag mo lang i-compare yung sarili mo doon kasi mape-pressure kayo nun.
Kumbaga kung gumaling man sila kasi deserve nila yon. Kasi pinaghirapan nila. Okay. Eto guys, eto may stop out lang dito. Dalawang ano to guys dalawang setup kasi to eh. Ito pwede mo kasing ano to eh. Ah, eto guys oh, pwedeng may W kasi dito. Ayan oh, at least 2 candles. Okay, tapos ito yung nag-breakout. Ayan, nag-breakout. I-box ko to, itong box na to. Yan sabihin natin wala pa to, wala pa to. Syempre, pag breakout diyan, mag-entry tayo diyan, 'di ba? Ito mag-entry tayo dito. Eh, yung stop loss natin nandito. Lagpasan lang natin ng konti. Yan, lagpasan natin ng konti. Guys, ito guys yung minsan yung sinasabi ko, mag-hold ka dito ng 2 weeks. Yan, mag-hold ka diyan ng 2 weeks. Yan. Guys, na-stop out ka. Kaya ang gagawin mo, pag na-stop out ka, tapos nag-candle close, dito guys pag na-stop out ka, tapos nag-candle close naman sa green box, ito yung pag-candle close niya. Ibig sabihin, liquidity grab lang yan. Pwede ka mag-re-entry. I-re-entry mo lang huwag kang matakot kaagad kasi may setup tayo eh. Ito guys, nirespeto niya. Kaso, hindi natin makokontrol to. Kasi, ito kasi, ano yun eh. Kumbaga, ang mindset ng market, alam ko maraming mga nakabay dito sa area na to. Ililipad natin yung price. Pero bago yan ilipad, manghihit muna tayo ng stop loss. Ganon guys, lagi yung mindset ng market. Bago yan lumipad, manghihit muna yan ng stop loss. Kaya kung nakita mo, pero guys, pag nag-candle close below, kunwari nag-candle close dito, invalid na yon. Invalid na, huwag ka na mag-re-entry. Pero guys, pag nakita mo na may setup tayo dyan, ito setup, valid talaga to eh. Tapos nilagyan ko ng box. Tingnan nyo na-hit yung stop loss ko. Kasi alam nga naman sabihin ko, ganito, nandito ilagay yung stop loss eh. Eh yung reality, hindi ko naman alam. Ang strategy ko lang lagi sa dulo, lagpasan lang ng konti. Eh di na-stop out ako. Kumbaga maging honest ka lang sa sarili mo. Kung saan mo talaga ilalagay yung ano mo, yung stop loss. Ito, dito, aminado ako dito, ma-hit yung stop loss mo. Pero pag nakita ko ng candle close yan, dito sa box, yan, nakita nyo, nag-candle close. Oh. Ibig sabihin, valid pa rin yung entry point natin. Okay, or ganito pa guys, may isang setup pa. Ano ba yung isang setup dyan? Ito, 1, 2, 3. Guys, valid, di ba? At least 2 candles. Ito yung magiging BIC natin. Yan, ito. Ito yung magiging BIC. Gagawin natin, ito. Yan. Okay. Guys, tingnan nyo guys Guys, nag-pullback ba? Nag-pullback. Tingnan nyo guys yung pag-pullback kung valid ba. Valid breakout ba to? Kasi kung valid breakout to, possible mag-reverse yan pababa. Kaso ang nangyari, tingnan nyo guys, hindi valid breakout yan kasi 1, 2, 3, 4, 5 tapos nandito pa yung swing sa pinakataas. O 'di ba sobrang taas 'di ba nakita nyo from dito tapos hanggang dito. Kaya sa akin invalid to. Hindi yan valid breakout na pababa. Kaya dito pwede ka mag-entry ng buy sa box na yan. Tapos yung stop loss mo, ito yung last swing. Yung stop loss mo kunwari, magbabay ka dyan sa box na yan. Ito yung stop loss mo dito. Yan. Lagpasan mo lang to ng konti. Tapos hold mo ng 2 weeks. Anong mangyayari sa'yo pag nag-hold ka ng 2 weeks? Sabi ko, putik, okay nga, no? Ang lupit, guys, promise. Iwas stress ka na, hindi ka na, ang problema mo lang dito pala, guys, ito, real talk lang Ang problema mo dito, guys, psychology. Kung ang pinaka-exercise na gusto kong ituro sa'yo, kasama na yung sarili ko, sabayan niyo ako, guys. Pag nag-swing trade ka, ito guys, sobrang taas. Ang laki ng kikitain mo talaga dyan, magta times 12. Kunwari may 100 USD ka na risk, 2 weeks mo, parang magiging 1,200. Parang ganon. Eh kung sugarol ka pa, 300, edi magiging 3,000 to 5,000. Kikita ka ng almost, yung 5,000 mo, parang kikita siya ng 150,000 to 200,000. Kaya guys, promise, ang lupit talaga nito. Swing trade to
Kaya minsan may napapansin kasi ako eh. Kumbaga sabi ko sa mga ini-interview, sa mga veterano na sa trade, sabi nila, kailang. Guys, alam niyo bang ano, alam niyo ba sa 1 month to 2 months, ang trade nila dalawa lang. Dalawang position lang. Sabi ko, paano kaya yan? Tapos, ni-research nila sa lahat ng kumikita ng mga company, mga broker, ang kumikita yung mga maliliit lang na position. Kunwari, sa isang buwan, dalawa lang, tatlong position lang. Pero yung mga scalper, talo nila yan. As in talo, sobrang layo. Kasi kinuha nila yung ano eh, yung sana nakuha ko sana yung link, no. Pag nakita ko yung link, ipapasa ko sa inyo. Na pinapakita doon na mas malaki yung profits ng konti yung position kaysa maraming position. Pinapakita doon, kumbaga majority talaga yon. Tinanong nila yung owner ng broker kung sino ba yung nagbibigay sa kanila ng malaking sales, yung malaking nagpo-profit, yung number 1 sa team nila. Yung position niya lang per month o ano, 1 to 2 lang. Kaya sabi ko, ano kayang strategy nila? Kaya nung nakita ko to sa ano, nakita ko to guys sa gold. Sabi ko, parang ito yata yung susi para maging top 1 tayo. Parang ganun. Basta soon, dahan-dahan lang kasi depende yan sa capital din. Kaya pala coach, maliit lang yung swing. Hindi naman. Ito guys, oh. Ito malaki naman eh. Ito, at least 2 candles, 2 candles. Yan, tingnan nyo ah. Tingnan nyo yung pag ano dito. Invalid. Kaya pwede ka mag-entry dyan. Guys, pag in-hold mo yan. Kunwari, may $300 ka na risk. Tapos, may $300 ka na risk. Tapos magiging 13. Magta-times lang yan. 300. Compute ko lang. 300 times 12. Guys, 3,600 times 57. Guys, 205,000. Ilang weeks to? Simula ka dito nag-hold March 7, nag-end ka ng March 20. O guys, 2 weeks. O tama, 2 weeks, 2 weeks. Grabe, no? Imagine mo sa 2 weeks may 205,000 ka. Kung 300 yung risk mo. Kaya dapat may mga capital ka no, na mga $10,000, $5,000. Sa akin,